Walang sawang nananalangin na balang araw ay makakasama niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Giovanni, may sama ng loob sa kanyang ina, kaya mas pinipili na lamang nitong umasta na parang wala siyang pakialam sa kanyang ina kahit nasa loob-loob niya ay nangungulila siya sa kanyang ina. JM. Si JM ay isang lasinggero. Ngunit hindi dahil sa masama, kundi dahil sa gusto lamang niyang magpakasaya at makalimutan ang pangungulila nito sa kanyang ina. Tawagin naman natin ang pinakabata sa mga magkakapatid na si Karen, na kahit gaano pa siya itakwil ng kanyang sariling ina, ay hindi pa rin ito sumusuko at hindi pa rin nagsasawang iparamdam sa kanyang ina na mahal niya ito. Pastor Elias, kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Ellie, isa sa mga tutulong kay Manuel para manalangin at gabayan ang pamilya nitong magbalik sa Panginoon. Aling Minerva, kung saan gaganap bilang tindera sa kwento kasama ng kanyang anak na si Lottie. Adonis, malapit na kaibigan ni JM na laging nag-aayang uminom ng alak. Ngayon ay ating nakilala ang mga tauhan sa kwento. Maaari po bang isip natin ang ating mga mouths? At atin na pong sisimulan ang unang eksena. Maaaninag sa isang maaliwalas na salas ang mga upuan at isang simpleng Christmas tree na animoy naging saksi na sa istorya ng pamilya Cruz. Mag-uumpisa ang lahat sa pagdating ng ama ng pamilya at sasalubungin naman ito ni Karen, ang pinakabatang anak nito na baala sa pag-ayos ng Christmas tree. Papasok ang tatay ni Karen. Tay! Tay! Ngayon na po pala kayo. Dito ko na kayo. Umutang po kayo. Halatang pagod po kayo eh. Gawaan ka ng Diyos, anak. Nga pala ito, idagdag mo sa ginagawa mong Christmas tree para mapaganda naman. Nga pala anak, kamusta ang pag-aaral mo? Kailangan mo ba ng pera sa mga projects mo? Wala naman po problema eh, Tay. Biglang papasok si Giovanni na abala sa pakikinig ng musika sa kanyang telepono. Si Karen naman ay bumalik sa Christmas tree para ilagay ang mga palamuti na inuwi ng kanyang ama. Anak Giovanni, kamusta ang pag-aaral mo? Animoy himasmasan ng mapagtanto ni Giovanni na kinakausap siya ng kanyang ama. Ano po yun, Tay? Dito ka nga, sabi ko, kamusta ang pag-aaral mo, anak? Nag-aaral ka ba ng mabuti? Of course naman, Tay. Wala pong problema sa aking pag-aaral. Sa katunayan ang may problema dito sa bahay yung tawa ng balik na yun. Anak, huwag ka naman ganyan sa inay mo. At alam ko yung kalagayan niya. Inay mo pa rin siya. I know naman, Tay eh. And I don't know yun naman eh. It's just nakakainis kasi tawa-tawa ng mag-isa. Biglang lumabas si Narcisa mula sa kwarto at tinungo niya ang salas kung nasaan ang mga magkaama. Oh my! Speaking of, the brewer is here. Let's give a round of applause! Giovanni, kakasabi ko lang ah. Ay naku, Itay, di ka pa ba nasanay kay Kuya? Ganyan na siya simula pa nung una. Kung mas akala mo kung kontrabida sa sikat na teleserye. Halika nito na habang katatapos mag-ayos ng Christmas tree. At habang naglalakad na masayang inaayusan ng kanyang manika, Ayan anak ha, malinis ka na ulit. Pag nakita ka pa ni mama magdudumi, papaluin ka na
ni Mama. Habang nasa ganung kalagayan ni Ginang, ay bigla-bigla itong sumigaw. At umiyak. Anong nangyari sa'yo? Sino nalakit sa'yo? Sabihin mo at igaganti kita! Tawa, iiyak, at biglang magagalit. Sino? Sabihin mo at igaganti kita! Bigla siyang umiyak ng malakas na di malaman ang dahilan. At dali-dali pumunta si Karen. Nay, ano pong nangyayari? Sino ka? Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Nay, ako po to si Karen. Anak niyo po ako. Wala akong anak na katulad mo. Sino ka? Umalis ka sa anak ko. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Karen, anak niyo po ako. Anak? Anak? Anak kita? Dito dito na anime bumalik sa katinuhan. Wala akong anak na katulad mo! Pinatay mo ang anak ko! Bigla-biglang ang ibang ihip ng hangin at sinabunutan si Karen. At bigla itong inawat ni Manuel. Nay! Dadalhin ni Manuel si Karen sa upuan. At dadalhin naman ni Manuel ang kanyang asawa sa loob ng silid tulugan. Makalipas ang ilang oras, ay biglang papasok si Giovanni. Ay nako. Karen, parang kasing ewan kinakausap mo naman, hindi nga matinong pag-iisip niya. Pero kuya, sabi ni Itay, inay pa rin natin siya. Kailangan natin siyang alagaan. Ewan ko ba sa'yo, bahala ka dyan? Bakit pa kasi pag pinita mo yung sarili mo, hindi ka na tinuturing anak niya, di ba? Pero kuya, kawawa si Inay. Di mo ba mahal si Inay? Biglang lumabas si Manuel para balikan ang kanyang mga anak. Mga anak, malapit ng Pasko. Di ba kayo masaya kahit na paano kumpleto ang ating pamilya kahit ganun yung inay nyo? Nakikita at nakakasama ng Itay, pero hindi na nararamdaman yung pagmamahal niya sa akin. Ay anak, hanggang ngayon ba, hindi mo naintindihan ng inay mo? At alam ko yung kalagayan niya. Anak, inay mo pa rin siya. Ang bitter mo naman kasi kuya. Simple lang naman ang sinasabi ni Itay eh. Hindi porket broken hearted ka. Kakalimutan mo lang may pamilya ka. Hindi porket iniwan ka ng jowa mo, ay kakalimutan mo, idadamay mo na kami. Di ba nilang broken-hearted Karen? At least, kahit matiwan niya ako ng paulit-ulit, marami pa rin nagkakagusto sa akin. Yan kuya eh. Hindi mo naiintindihan. Ay, ganun ba? Ay, ganun ba? Huwag ka lang sumama dyan, Karen! Bigla maghirindihan ang dalawang magkapatid. Tayo, obvious naman, di ba? Si Bea na yung gusto niya. Kuya, may sakit si Bea nun, kaya siya yung inaalagaan ni Inay. Kung ikaw yung nasa kalagayan ni Inay, di ba ganun din naman yung gagawin mo, di ba? Ay, ganun ba? Wedi nga, di ko na magaling, Karen. Giovanni, tama naman si Karen ah. Puro kayo daldal pero hindi kayo marunong tumanaw na kung tanong sa inay nyo. Ay, ang drama niyo ni Tay. Huwag niyo na siya ipagtanggol. Ikaw, kuya, alam mo ba kung anong nararamdaman ni Inay ngayon? I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Mga anak, saka na yan, gabi na, matulog na kayo. At saka sabihin ko lang sa inyo, na huwag nyo namang ginagawang biro ng inay nyo. Ganun ang alam yung kalagayan niya. Ay, pagpasensyahan niyo na po. Hindi na po mauulit. At natapos ang gabi ng Pamilya Cruz ng may halong kalungkutan. Ngayon naman ay matutunghayan natin kung anong kalagayan ng isa pang anak ni Narcisa at ni Manuel. Ang anak nilang lasinggerong si JM kasama ng kanyang kaibigang si Adonis. Habang
naglalaro si JM sa kanyang cellphone sa sikat na online games na Mobile Legends, ay dumating si Adonis para yayain si JM na uminom ng alak. Hey boy, what's up? Boy, ang siya damat kortak na hindi kita kan tatang. Ay, wala boy. Hindi ko lang mata pag ragsakan ta. Sige nga Boy, boy. garot boy, ta pang gumatang Jay. Kantini anti Minerva ta amok kasaksada na di kalman at tila ko na akin. Sige nga boy, takaray na ko. Dali-dali naman nagpunta si Adonis sa tindahan ni Aling Minerva para bumili ng alak. Apo. Ate Minerva, pagkatangan. Pagkatang man, tibilog mga mga pakudaw. Dua, tatangkita kami ni JM. At ibibigyan ni Lottie ang binili ni Adonis at biglang babalik si Adonis kay JM para sila ay mag-inuman. Boy, ang kantan boy. Boy, sige, magyaratan boy. Puro mo lata dito. Ako man ang taga man. Kaya siya mo boy. Matapos ang ilang oras ay malalasing na si JM at si Adonis. Boy, nagpudaw mo taro pang ito sikleta. Brilliant boy, saka latag ignorant boy. Ginatang yung Jay, batok sa buwan na. Win na boy. No. Ariyan na ta, mapadas kung tumatarong pumudaw mo tero pa. Sige nga boy. Ano boy, kalampay? Sige na boy, dala yung makatalon pa kaya 4x4. Yung madapay, tinabati na kwartam dita. O anin boy, nila ang pinabating. Ang kwarta mo, alita siya. Kapag di ka tinatawag, makikatungtunga. At kurang kay ate inuman tayo. Good boy. At dali-daling pumunta si JM sa tindahan ni Aling Minerva para mangutang na maiinom na alak. Apo! Inang mo yung Minerva. Bagang mata, butang ka matiara. Sino man nakita kong utangan, puro na utangan na ako pagsakada ko. Galit na pumunta si Aling Minerva sa tindahan. Yaman na JM, utang man, puro na utangan na pagsakada ko. Ano ba'y nabaybayadan dito ng matulang na utang mo? Ay, may mga magkanyayo. Naurahin pa yung makait ng magulang bago ang bayan. Dati pa, ang mga damo baybayadan nga bumbaingal daw. Ang tanda mo ilagayan, nagtutupay nga sa uga. At muling mag-iinuman ang dalawa hanggang sila'y malasing ng sobra. Ako boy, tapay siya siya. Magsapay man na bardan na yun. Hindi ko nagsama. Makalipas ang ilang oras ay sobrang lasing na lasing ng dalawa. Boy, ayun pay. Madin boy, madikayan boy. Ay siya ka nandun, tama nagtalo-talo pa'y parang kita ko. Ang garanta, makawid ako, niyawid ko kami sa Ardursan. Kaysa na boy. At uuwi na si JM at si Adonis. Yaman, dyan nga. Agutang dalang araw dun, di ka pa yung muwag mo sa tipa, ginumanda. Makalipas ang ilang oras, sa kalagitnaan ng pag-uusap ng magkaama, si Manuel, si Giovanni at si Karen, ay biglang dumating si JM na lasing na lasing. Talagang lasing. Ako
Kamusta kayo, Toy? Dapat barbaro mabalita mo ito'y balay nga dahil, Toy? Anak Jem! Wait lang, babe, ha? Anak Jem! Bakit lasing ka na naman? At saka sobrang gabi na. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang masyadong magpakalasing. Bakit ba, Tay? Pag maaga ba akong umuwi dito, magbabago na yung baliw mong asawa? Di ba hindi naman? Tama, ang galing mo, JM. Sa mga raw. Jem anak! Ba't ba kung sobrang lasing ka? Jem anak! Kapag bang sobrang lasing ka, magiging okay ang ina mo? Hindi rin, di ba? Mga kuya, hindi mo ba naiintindihan? Ganun na nga ang kalagayan ni Inay. Gagawa niyo pa siyang gawing piro. Isa sa ina, tingin niyo kung ano makakapunti kay Inay at sabihin na natin, ito sana ang Inay bakit pinapagpaan sa kapilang ito. Ay, nagsalita ang mabait. Karen, mapabal ka lang kay Inay. Eto, sabihin ko sa'yo, kahit man may tumin naman ang pag-iisip niyan, hindi pa rin magbabago. Yabangin naman. Nakalimutan mo na ba? Paborito siya ng Itay. Paano niya pababayan ng Itay? Uy, siya, magpahinga anak mo din, doon naman i-celebrate yung Pasko, ako mo lang hindi mangyayari. Ay, At natapos na naman ang gabi ng Pamilya Cruz na may kalungkutan. Kinabukasan ay araw ng linggo at maagang nagising si Manuel para maagang magpunta sa bahay-sambahay o bahay ng Panginoon. kuya, ginis ka rin. Ayoko! Araw-araw niliyaya ni Manuel ang kanyang mga anak para magsimba, ngunit ayaw ng mga ito. Magandang umaga mga anak! Araw ng linggo ngayon. Tara, simba tayo. Ayoko po itay, madami pa akong gagawin sa school, busy ako. Bakit si JM nasa? Ay, wala po siya. Aga po umalis. Ay, gusto ko po sana sumama sa inyo kaso wala po magbabantay kay Inay. Di ka nito na ano mo'y nakaramdam ng kalungkutan. Sige mga anak, mauna na ako. Bantayin niyo ang ina niyo ha. Putay, ingat po. At nagpunta na nga si Manuel sa bahay-sambahan na kung saan padadatnan niya ang pastor na si Elias kasama ang kanyang nag-iisang anak na si Eli. At nakarating na nga si Manuel sa simbahan. Bag na bigat mo, pastor. Sama ka ng brother. Magandang umaga po. Ikaw, Manuel, hindi niyo po ba kasama si Karen? Hindi anak eh, may gagawin sila at saka si Karen daw, babantayan niya ang kanyang ina. Ah, ganun po ba? Akala po kasi namin makakasama po namin siya ngayong araw.
sa nimbag na bigat kada tayo amin. So, kantante ang victory in Jesus. Ready, sing! Sa Bible tayo, basahin tayo iti Psalms chapter 133 verse 1. Kunana ditoy, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Karalag tayo nga ron. Sige lang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa blessings po na pumili sa mga ito. Panginoon, kapalan po ang bawat mananampalataya na natin po ang Panginoon po. Ismo po ang puso at isipan Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito topic tayo mga tama tayo. Let us dwell together in unity. So now let's focus on the word or the phrase dwell together in unity. Unity kayo sa ulit Tagalog is pagkakaisa. Now, dito sa Psalms chapter 133, ito ay sinulat ng mga psalmist in the Old Testament. Nasali doon si King David. Pero ang sinasabi dito sa Psalms chapter 133, it talks about unity. Ang gusto, sa panahon kasi ni David, ang mga Israelites na wala silang unity. They are divided. Wala silang pagkakaisa. Ngayon, ang gusto ng Panginoon ay bigyan sila ng unity. So yun, ang ginawa ng Panginoon ay ginawa ng hand si David sa mag-rule sa Israel upang sila ay magkaroon ng unity. Now, ang sinasabi naman dito sa New Testament, sabi sa John chapter 13 verse 34, sabi dito, Christ commanded us to love one another with unity. Ang sinasabi dito na tayo dapat ay magkaroon ng pagkakaisa, unity to love. Kung mahal natin ang isa't isa, na kahit tayo ay hindi magkakapareho ng ugali, hindi tayo magkakapareho ng paniniwala, at kung mahal natin ang isa't isa, doon tayo magkakaroon ng unity. Sa kalagitnaan ng diversity, there is a unity. And unity ay binubuo natin. Amen po ba? Amen! Amen. So now, let's pray. Ito para sa ating person prayer. Nakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Magal ito kayo na sa Paan sa matalangin sa matalangin sa Paan Jesus. At natapos ang gawain para sa Panginoon. At nakauwi na nga si Manuel sa kanilang tahanan na may sigla at pagpapala galing sa Diyos. Sa sumunod na mga araw ay bisperas na ng Pasko. Ilang oras na lang anak, magpapasko na. Anong gusto mong regalo? Tay, ano naman ang gusto ko ngayong Pasko eh. Maging masaya tayong pamilya. Pero parang malabo na itay. Kuya, ang mga kuya ko nagbago na. Tapos yung kalagayan ko ni inay nakakaawa. Anak, huwag kang mag-alala. Walang imposible si Panginoon Diyos. At alam ko yung kalagayan ni inay niyo. Lalo na naman anak, pakita niyo pa rin na mahal niyo siya kahit isasaktan kayo mga anak. Buti ka pa itay. Hindi ka nag-asawang pagsabihan kami. Pero si inay, tay, ayaw kong sisihin si inay. Ayaw ko siya sisihin na your sumpatan. Anak, huwag kang mag-alala. Pero tay, mas gusto ko na pong paniwalaan yung mga kapatid ko. Anak, ito mong isip mo sa Panginoong Diyos. Nandito na lang sa Kanya. Sila tay, tama naman sila tay eh. Takma po sila. Hindi nila kami binibilang na anak niya. Puros na lang si Bea. Anak, huwag kang mag-alala. Huwag kang umiyak. Nandiyan ang Panginoon para sa atin. Habang nag-uusap ang mag-ama, ay lumabas ang kanilang ina.
Umiiyak na hawak-hawak ang kanyang manika. Nay, sige Nay. Anak, dito ka lang ha. Kung bahala sa kanya. Opo, Itay. Alagaan niyo po si Nay, ha? Sige anak. Mahal, andito na. May sorpresa ako sa'yo. Nagtungo na si Karen sa kanyang silid, habang kanya naman abala sa pagbabayad sa kanyang sisi. Bumalik sa bukit niya. Asawa kita? Talaga? Asawa kita? Oo, ako to, si Manuel. Wala akong asawang mamamatay! Sabay niyakap ni Manuel si Narcisa. Biglang tinulak si Manuel. Panay ang sabi niyang, sino ka? Sino ka? Wala akong asawang katulad mo! Wala si Narcisa, ngunit agad naman itong naawat ni Manuel at nakagumpay na dinala ito sa kanyang silid. Hindi natapos ang gabing iyon. Lumabas ulit si Narcisa at hawak-hawak ng isang bote ng lason at pilit na ipinapainom sa kanyang anak. Ang manika ni tinuturing niya anak. Anak, maggatas ka na ha? Pag naubos ang gatas mo, matutulog na tayo. Pilit nitong pinapainom sa anak niyang manika ang bote ng lason. Ayaw mong uminom? Ang inaasar si Narcisa dahil ayaw uminom ng manika niya. Sige, ako na lang iinom. Mang inumin ni Narcisa nang biglang pumasok si JM. Biglang pumasok si Giovanni Hello, babe. Pauwi na ako. at aagawin niya ang lason. Ay, anong ginagawa niyo? Sino ka? Bakit mo inagawang gatas ni Bea? Ako to si Giovanni. Gusto niyo na mamamatay kayo? Wala akong anak na katulad mo! Sino ka? Ikaw ba ang pumatay sa anak ko? Ay, hindi ako. Ako to si Giovanni. Biglang papasok si Manuel. Wala akong anak na katulad mo! Mayas ka dito sa Bakit na kahanapan ko! nangyayari dito? Naupo ito Anak, tayo ka dyan. at hinahan si Giovanni. Ay, anak, pwede ka. Sa akin kanya naman siya, di ba? Simula pa nung una. Oo, alam ko yun, anak. Ako bahala sa kanya. Munting papasok sa silid si Giovanni. At si Manuel naman ay Matulogin na nakahanan kita, mahal. na si Narcisa at unti-unti niya ito papatulogin. Unti-unting nakatulog si Narcisa dahil sa awit ni Manuel. At mapapakanta na lamang ito dahil nangungulila na rin siya sa kanyang asawa sa araw ng Pasko. Habang kasalukuyan ang pag-awit ni Manuel ay bigla-biglang nagising si Narcisa. Manuel! Mahal, Manuel! Manuel, asawa ko! Biglang bumalik ang kanyang kasamahan. Asan ang mga anak natin? nandun sila, hinihintay ka, mahal. Tara, puntahan natin! Biglang nagulat ang dalawa. At sinalubong niya ang kanyang mga anak. Yan sila, mahal. Giovanni Jaya, mga anak ko! Giovanni Jaya, mga anak ko! Sabay hinagkan nito ang kanyang mga anak. Nay, okay ka na
pumasok si Karen. Inay! Magaling ka na nga! Oo, anak. At nagyakapan ang buong pamilya. Panginoon, maraming salamat po. Wala po talaga imposible sa inyo, Panginoon. Salamat po sa paghiling ng aking kahilingan ngayong Pasko. Nay, may patawarin niyo po kami. Hindi po kami naging mabuti na. Bigla magsasalita si Manuel. At yayayain niyang magsamba ang kanyang buong pamilya. Yan, mga anak, asawa. Linggo bukas. Sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon Diyos at magpasalamat. Opo, Itay. Salamat po, Itay. Magiging mabuting anak na po ako at sasama na po ako sa inyo kada linggo. Tay, pangako po, hindi na po ako maglalasing. Biglang nakatawaran ang buong pamilya. Dahil pangako, hindi na ako magiging maslit at may respeto na ako sa'yo. Ibibigat sa mga anak ko. Magiging pantay na si Inay sa pagtrato sa inyo. Hindi na ulit ako magiging makasarili sa inyo. Kasabay ng pagtunog ng musika ay ang masayang mga ngiti ng mag-anak dahil sa di inaasahang napakalagang regalong natanggap nila sa araw na iyon. Habang ilalagay ni Narcisse ang bituin na siyang huling palamuti sa Christmas tree ng mag-anak, ay siya namang simbolo ng bagong simula. Kung kailan pinakamadilim mga tala na'y mas nagniningning gaano man kakapalang ulap sa likod nito ay may liwanag. Ang liwanag na ito'y nasa ating lahat. May sinagang mga pusong bukas sa init ng mga yakap. Maghihilom ang lahat ng sugat. Ang nagsindi nitong ilaw, walang iba kundi ikaw. Salamat sa liwanag mo, muling magkakakulay ang Pasko. Umagahan ay sama-samang nagpasalamat ang pamilya Cruz, kasama ang pamilya ni Aling Minerva at ang kaibigan nitong ni JM na si Adonis. Habang nag-aantay, sila Lottie, si Aling Minerva, at si Ellie, ay darating na ang pamilya Cruz. Amen? Isang masayang simula sa buhay nilang magkakapamilya na itinuturing nilang pinakamahalagang regalong natanggap nila sa kanilang buhay. Pastor, gusto ko lang magpasalamat sa praise nyo. Kasama ko yung buong pamilya ko. Ay, kastaya. Sumugay mo na kasi dito. For sure, nagagalak ako. For sure, nagagalak ako. Buti naman ako kasama mo ng pamilya. Ano siguro ang pinakamagandang regalo na natanggap. Amen. Sama-samang nagkaisa ang bawat pamilya sa pagdiriwang ng Pasko na may galak, sigla, lubos-lubos na pagpapala at higit sa lahat ang pagkakaisa. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Sa
and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity. Merry Christmas!